Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you po. Please take your seat. Mr. Chair, mabilis lang. Yes. These policemen are the suspects at sila po na-inquest na. Ang pinagtataka ko, bakit naka-uniforme pa rin sila? Hindi po sila naka-uniforme pampreso. Kasi na akin pong na-observe, pag may mga suspect dito na pinapatawag natin, nakapang-uniformeng suspect sila. So, these gentlemen here, I wouldn't even call them gentlemen now, these people here, it seems to me that they're being given preferential treatment just because they're men in uniform. Bibigyan natin sila ng magandang treatment. Dapat ito naka-uniforme pampreso. Kasi last time, at alala ko sa Coast Guard, di ba? Yung may lumubog na barko. Yung kapitan ng bangka, lumubog na bangka. Yung kapitan ng bangka, naka-uniforme ng pampreso. Samantalang equally, yung suspect din sa panig ng Coast Guard, na kinasuhan din, naka-uniforme pang Coast Guard. Dito nakikita natin, hindi pantay ang batas. Dapat to, pinag-uniforme ng preso. Mr. Chair, the 6 police officers were charged for reckless imprudence resulting to homicide. They were inquested on August 3, and the resolution of the inquest prosecutor, Mr. Chair, is that the case is considered for further investigation. Hence, the 6 police officers were released from custody. Considering, Mr. Chair, that the charge is reckless imprudence, it is and considering the release order issued by the inquest prosecutor, they are not in the custody of the law, Mr. Chair. Clear. So, Okay. yes, go ahead, Senator Tulfo. Okay na. At least na-release pala sila. So, tama lang pala na hindi sila naka-uniforme. Akala ko kasi hanggang ngayon naka-detain pa rin sila at hindi sila nakapagpiyansa. Dapat lang naka-uniforme pulis sila. Naka-uniforme preso since sila po ay nakapag-bail o release for further investigation. Release for further investigation. Then okay lang pala silang wala pa pong naka-uniforme. naka-file sa court. Okay na po ako doon. Okay, thank you. Mr. Chair. Thank you for that understanding. Pagkatapos natin mapag-usapan ang kagimbal-gimbal na pagpatay kay dating Vice Mayor Alameda at 5 pa niyang kasama, ngayon ay tutungo na naman tayo sa pagkamatay ni Gerard Jimboy Baltasar. Si Jimboy ay 17 anyos na binatilyo na napatay noong 2 araw ng Agosto, bandang 1:00 ng hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang bangka kasama ang kanyang kaibigan. Sa mga naulila ni Jimboy, ako po ay taos-pusong nakikiramay sa inyong lahat. Nakakalungkot na ngayong hapon, kailangan pa nating harapin na hindi alam ng ilan ng mga kapulisan ang pagkakaiba. Si Jemboy, na nananahimik at naghahanda ng panghanap buhay, itinuring na agad, nakahinahinala at pinaulanan ng bala. 6 versus 1, according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang target practice? Nakalimutan nyo na agad lahat ng training nyo sa de-escalation tactics. At wala man lang po ba sa buong team ang nagsabi ba na maghinay-hinay? Mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. Anong masyadong kahina-hinala, suspicious, o threatening sa pag-ayos, paglilinis ng bangka na kinailangang mga miyembro pa ng SWAT at intelligence service ang re-responde sa isang 17 anyos na wala namang kadaladalang armas. At pagkatapos nyong pagbabarilin, iniwan nyo ang katawan ng biktima na labag sa mga alituntunin ng PNP. Kaninong desisyon na iwan at iabandona ang katawan ni Jemboy? Sinabihan po ang isang witness ng isang armado na nagpakilalang pulis na, quote,
sabihin na may droga si Jemboy. Close quote. At amin itong kinumpirma sa abogado niya. Before this committee, before our chair, before the leadership of the PNP na nandirito, hinihingi ko po sa ating kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng witness na ito. At kung wag naman sana may mangyari sa kanya at sa sino mang miyembro ng kanyang pamilya, ay kayo po ang ating mga alagad sa PNP sa pamamagitan ngayong hapon ni Police Lieutenant General Sermonia. Kayo po ang papapanagutin ko. At hindi pa natatapos dyan ang kalbaryo ng pamilya ni Jemboy. Ilang araw matapos nilang mamatay ng anak, reckless imprudence resulting in homicide ang naging kaso ng mga sangkot. Parang ang lumalabas, aksidente lang ang nangyari na walang intensyong pumatay nang pinaulanan nila ng bala ang bata. I want to know the reasoning behind the filing of such a case. Yang lahat-lahat na yan na ba ang sinasabing new era of policing? Let me reiterate the statement of Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Hindi kayo inatasan, binihisan ng uniforme, inarmasan, at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay. Kaya nga may guidelines ang PNP mula Intelligence Operational Plan, andyan ang PNP Manual, dapat may incident report, hanggang sa bawat bala na ipinutok ninyo sa operation, everything should be accounted for. Saka sa mga angpalat, nagtitipon tayo ngayong hapon dahil maraming hindi nasunod sa sistema. Ang sinumpaan po ninyo ay maayos at matapat na paglilingkod. Pero imbes na serve and protect, naging harm and oppress. Lalo na para kay Jemboy. At kay Kian de los Santos, para kay Kulot de Guzman, kay Carl Arnaiz, sa mga kababayan nating mahihirap, at sa libo-libo pang mga biktima ng mabibigat na kamay ng pulisya. Totoo, ibang kalbaryo pa ang pagiging mahirap, lalo na dito sa Pilipinas. But let's strive for a country where being poor does not paint a target on one's back. Salamat po, Mr. Chair. 25 years ago, pareho pa rin hanggang ngayon yung kalakaran. Pang-abuso ng mga pulis, lalo pa ito mabababa ang ranggo. Kagagraduate lang sa PNP, wala pang isang linggo ng bugbog. Ganon yung mga kasong nahawakan ko before, Mr. Chair. Nagpaplanta ng mga ebidensya. There is really something very, very wrong sa screening process ng ating PNP. Lalo na siguro sa neuropsychiatric exam. Siguro kailangan baguhin na yung format ng neuro exam. Dahil kung maayos sana yung psychiatric exam, neuropsychiatric exam, maganda ang pagka-craft. Itong 6 siguro hindi nakalusot, nasara sana ito. Paulit-ulit na lang, ibig sabihin, hindi na umuubra yung screening in place para masara itong mga bulok na itlog. What I'm saying here is, maraming bulok na itlog pero mas marami pa rin ang mga matitinong pulis. Marami sa mga pulis natin, hindi naman lahat, kaya gusto maging pulis dahil mga siga sa kalye para pagdating sa PNP, legit na ang kanilang pagiging siga-sigaan. So ibig sabihin, kulang ginagawa natin background checking. Kulang yung ginagawa natin pag-iimbestiga kung karapat-dapat sila maging pulis. In fact, there are other countries like Japan and even in the US, bago ka maging pulis, idadaan ka muna sa
polygraph test para malaman yung karakter mo. May mga katanungan doon para ma-screen kung talaga nagsabi ka na totoo tungkol sa iyong past. Base doon sa records na nakalap ng mga investigador. Dito sa atin, wala pong ganon, Mr. Chair. Ngayon, kung malakas ka, kahit na bumagsak ka sa neuro exam, igugo ka na lang. Meron talaga ng reklamo ay pang-abuso ng mga pulis tulad nitong 6. So, dapat magtulungan tayo, kayo po at kami dito sa Senado, para baguhin na ito yung sistema ng pag-recruit ng PNP. Only then, siguro makakita tayo na mababawasan. Hindi naman siguro totally ma-wipe out na yung mga pang-abuso, pero at least mababawasan. Among lahat po ng mga police officials na nandirito ngayon, yung 6 na primary suspects lamang ang nakamask. Bakit po kayo nakamask? For health reasons ba? Ayun, salamat po. Kasi hihilingin ko, Mr. Chair, kung pwedeng tanggalin yung mga mask para magkita-kita po tayong lahat, no? Mukha sa mukha. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Rontiveros. Okay, hiyang makita yung mukha ninyo. Bakit talaga bang makasalanan kayo? Bakit kayo mahiya? Mahihain po sila. Ha? Mahihain sila, pero makapal ang mukha pag pumatay. You hold your heads up high. Huwag yung yuko kayo. Naka-uniforme pa naman kayo. Ilang beses na tayo nagka-problema ng pulis na may katok talaga na namamaril na walang rason. Yan ang pinaka-importante. May hawak na armas. Dapat talaga yung neuropsychiatric test and evaluation nila ay talagang to the letter, religiously being conducted. Alam mo, kahit na hindi mistaken identity yun, kahit na real identity yun ng suspect, marami pa rin pananagutan doon. Kahit na suspect yan, kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat umambarin. Di ba? Ang dami ninyong dapat pananagutan dito. But we would like to, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Mabilis na dagdag lang dun sa katatanong lang ni Chair. Kasi nga sinasabi mistaken identity. Gusto ko sanang itanong kay sa team leader ng operation, tama po bang narinig ko kanina si Sir Carpio, Police Captain Carpio? Sino ba yung Reynaldo Bolivar na siyang hinahanap daw ninyo? At saan po nanggaling yung intelligence na nandoon siya sa area na pinuntahan ninyo? Your Honor, si Reynaldo Bolivar po ang isa sa mga suspect po ng shooting incident po na naganap ng August 2, 2023 po, kung saan po kinasawi ni Cristelo Mahinay. At nahuli po ang isang suspect na si Kenneth Aliroso. Itinuturo po itong si Reynaldo Bolivar na isa pong kasama sa pagpatay kay Cristelo Mahinay po. At saan po nanggaling yung intel na nandun siya sa lugar kung saan pumunta yung mga tao nyo at dun nila napatay si Jemboy Baltasar? Tumawag po sa akin ang isang informant na ang kinaroroonan po ni Reynaldo Bolivar na nasa gitna ng ilog sakay ng berdeng bangka. If I may, Senator Yes, Risa, Mr. Chair. can we continue your questioning right after the presentation of the District Director? Yes, Mr. Okay, Chair, thank I you. submit. Huling-huling follow-up lang kung pwedeng magpakita po si Police Captain Carpio sa kumiting ito ng letrato o larawan ng Reynaldo Bolivar na iyon. Kung pwedeng i-provide sa committee. Mr. Chair, mabilis lang talaga. Yes. Super bilis. Yeah, go ahead. Ilang taon yung Bolivar? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, 18-year-old po. So halos magkapareho. Pero may picture ba kayo hawak ng Bolivar? Kasi siyempre pag nag-pitch sa inyo na nandoon si Bolivar, dapat meron kayong hawak-hawak na picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap yung suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba si Bolivar at saka yung victim?
Halos magkakahawig lang po, Your Honor. Makakahawig. You sure about that, right? Kapag hindi, so pwede kitang ipakontem, makukulong ka sa baba. Sure ka. Siguraduhin mo lang sure ka na magkamukha sila, magkaparehong katawan and all. Dahil kapag hindi ka sure, ipapakontem kita, makukulong ka sa baba. Matutulog ka ng ilang araw sa baba, Senado. Make sure lang. Pagdating po sa build, Your Honor, No, yung mukha lang. Sabi mo kasi magkahawig. Paano kung papakitaan ka namin literal ng picture niya na ang layo nila? So nagsisinungaling ka. Papakontem kita tulad ng nangyari dito ang ibang insidente. Pakukulong kita sa baba. Better sabihin mo na lang, nag-lapses nyo na lang yun at wala kayong dalang picture at hindi kayo sure. One step back lang po, dahil kanina sir, sinabi nyo, pinagpuputok ng mga tao nyo si Jemboy sa tubig. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig. Pero nung pagkahulog niya sa tubig, lalong pinaulanan pa ng bala yung bata sa tubig. Hindi po ba ganun yung sequence of events? Natamaan muna siya sa boat, kaya nahulog sa tubig, and then hindi na talaga nakaahon dahil pinaulanan na ng bala. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita nyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot. Tumalon sa tubig si Jimboy, tama. Hindi na nakita na tumalon sa Jimboy, pero sa tubig na si Jimboy. May makita nila. Your Honor, doon po sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na tumalon kasi po meron pong mataas. Oo nga, sige na. Okay, nasa tubig na si Jimboy, tama. Nasa tubig si Jimboy, tama. Opo. Oh, pero nasa tubig na siya, doon siya pinaputukin kasi nga, mistaken identity pinagtamanan. So, mas lalo na malabi ko ngayon, paano mo makikilala na yun talaga si Bolivar, si Jimboy the Bolivar, samantalang sa tubig na siya, mas lalo na malabo sana yung tsura niya, kahit na magkahawig sila, kahit nakambal pa sila, nasa tubig niya. Mas may identify. Ba't pa kayo magpapawaming shot? Ulitin ko, Senator Tulfo ha. Status nito, Kwan? Maliban? Ano status nito ngayon? Naka-inquest? Tapos na-release? So, saan sila ngayon? Restrictive custody na po lang sila sa Custody. regional headquarters, sir. Bikutan, sir. Bikutan. Yes, sir. Ulitin ko, tanongin kita, Maliban. Yes, sir. Sinabi ng team leader mo, magpaputok ka. Maraming na-arrest ang self-incrimination. No, as that operating this investigation, I will refuse to answer my question. Will somebody, Mr. Chair, I will. I'm reading Yeah, go ahead. I hope I'm reading the chair's mind. yes, Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiteng ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban, at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito, at halatang hindi pa makatotohanang sagot, si Police Captain Carpio, I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in I second contempt. the motion. so there is a motion coming from Senator Risa Antiveros to cite Police Staff Sergeant Jerry Maliban and the police team Mark Carpio in contempt. Duly seconded by Senator Rafi Tulfo. Any objection? Hearing none, Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered.